Today, samahan niyo akong gumawa ng mini sausage bread. Ideal to sa mga handaan kasi nga maliliit lang siya per serving. So tara! Dito sa 500 grams ng all-purpose flour, pwede rin naman ng bread flour o first class. Maglalagay tayo dyan ng 2 teaspoon ng instant yeast. Haluin lang natin yan and then maglalagay tayo ng well sa gitna. Lalagyan natin yan ng 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and then 1/2 cup ng water, room temperature lang to at 1/2 cup ng milk. Pwede rin naman ang puro tubig lang kung nagtitipid. Tapos dyan, maglalagay din tayo ng isang pirasong large na itlog. Tutunawin natin yung sugar tsaka salt sa gitna, kaya tayo naglagay ng well. And pag tunaw na yon, tsaka natin ihahalo yung ating flour. Yan, pagsasama-samahin lang natin yan hanggang sa makabuo tayo ng dough. Dito gusto kong i-explain sa inyo kung bakit yung iba gumagawa pero sinasalang nila ng alsado na or kaya hindi pa alsado, kaya tumitigas kahit daw sinunod naman nila lahat ng pinagsasabi ko sa mga tutorial ko, bakit hindi naman daw kapareho? Nasa yeast kasi yung yung ginagamit nating yeast ang problema doon. Hindi naman pare-pareho tayo eh. Yung iba kasi mabilis magpaalsa, yung iba mas mabagal. So, ang titignan nyo, yung pag-alsa ng doon yung paglaki, yun na mamatyagan nyo. Tapos doon kayo magde-decide kung pwede na siyang isalang o hindi pa. Minsan sa temperature din ng lugar. So, ang mamatyagan nyo lang talaga ay yung dough nyo. Okay? Huwag kayo masyadong, yung mga sinasabi ko namang proofing time natin suggested lang. Okay? Ayun nga, nung nahalo na natin yung dough, minasa ko lang yan for 5 minutes. Tapos, ibabalik ko yan dun sa bowl, tapos saka tayo maglalagay ng ating fats. Hinuhuli talaga natin yon para pampadulas kasi yun dun sa dough. So, pag nilagay natin kagad yun, nakaka-hindrance yun sa sa pag-active ng yeast natin. So, yun. Yan, pagka okay na yan, after 5 minutes, ilalagay natin yan dun ulit sa bowl para mas malinis yung paghahalo ng butter. 70 grams to, o 1/3 cup, ganon. Tapos yan, lalamasin na lang natin yan. Hindi ako nag-gloves talaga. Hindi ako nag-gloves pag nagmamasa kasi mahirap hawakan yung dough. Tsaka namamawis lalo yung kamay ko. So, malinis naman yung kamay ko. Lagi ko naman itong ginagawa. So, huwag na kayong dyan na minekos-mekos ko yan. Talaga naman minemekos-mekos yan kahit saan paggawa ng tinapay. So, ayan. Iko-combine lang natin yung butter sa dough natin. And after nun, mahilig akong maglagay ng mga pampalasa sa dough mismo. Ito meron na ako ditong less than 1/4 cup ng onion chives. Chinap ko na yan. Mga nasa 10 pesos to pagka binili mo sa palengke. Depende na, basta ganun. Mga nasa less than 1/4 cup. Yan, masarap kasi siya, tsaka mabango sa dough kapag naglalagay ng mga ganito. Lalo pagka mga savory type, lalo yung mga palaman natin, ang sarap-sarap maglagay ng mga ganito, onion chives, celery, o kaya dried basil, try nyo. So ayan, pwede kayong mag-dust ng flour paunti-unti kung nalalagitan kayo. Pero konti lang ha, kasi titigas yung dough natin pag nagdami kayo ng paglalagay. Mamasahin na natin to hanggang sa kumini siya. Yung time, depende nga, dapat makinis na to. Pag sa mixer, mga 8 minutes. Pag handed, siguro mga ganun din. Depende kasi sa puwersa, sa pressure ng pagmamasa nyo yan. Pero dapat nai-stretch nyo siya ng ganyan. Diba? No time do yung gagawin natin para mas madali. After kong mamasa yan, i-slice na natin yan. Tapos i-divide ko yan ng mga nasa 20 to 25 grams each. Maliliit lang talaga siya kasi maliliit lang naman yung sausage natin eh. Yan, naglalagay ako ng butter sa table at saka dun sa surface ng dough para pagkakinat ko siya, hindi siya magdidikit-dikit. Yan, kala nyo laging makintab yung dough, talaga nagpapahid lang talaga ako ng butter nun. Yan, 20 to 25 grams each. Yung mga sausage natin, pwede nyong balutin, pwede nyong, pabilugin nyo na lang, tapos tsaka nyo siya ilalagay. Pero ako, ganyan, sinishape ko yung kinat nating dough ng pakukun para ka-shape na din ng sausage na ilalagay natin. Pero pwede rin naman ang bilog. Yan, bilugin lang natin yan lahat. And then, lalagyan na natin yan sa tray after. Yung dough natin, madali yang masahin ha. Hindi yan mahirap. Hindi yan ganun kalagkit, katulad ng brioche. Pero, malambot din to, tsaka masarap. Okay, mabango tong i-bake. So, ayan, i-arrange na natin yan dito sa ating prepared na tray. And then, papaalsahin natin yan for mga 30 minutes lang. Tapos, tsaka natin ilalagay later
yung ating sausage. Pwede nyo ilagay sa cabinet, sa mga proofing cabinet nyo. Pwede nyo rin naman takloban na lang ng plastic para hindi mahanginan o madry. After 30 minutes, ayan na yung itsura niyan. Ang laki na, di ba? Yan, tanggalin lang natin dahan-dahan yung ating plastic. Gumagamit ako dito ng Japanese sausage. Pero mas masarap ko talaga yung Korean sausage. Mas paborito ko yun. Yan, ginugupit ko lang ng mababaw lang. Huwag nyong laliman kasi bubuka yan. Magba-butterfly yung natin, yung tinapay natin. Konting-kaunti lang para lang maisuksok natin yung ating mga sausage. Hindi na ako nag-egg wash dito kasi matatakloban naman yan ng cheese. Pero kung hindi kayo maglalagay ng cheese, mas maganda kung mag-egg wash kayo. Magpapahid kayo ng itlog. Ayan, ang dami pang natira dito sa Japanese sausage natin. 1 kilo lang yon, parang nasa 349 pesos yung isang balot, 1 kilo. Naubusan ako ng mayonnaise. Kaya sabi ko, imbis na wag nating lagyan ng mayonnaise, gawa na lang tayo ng atin. Madali lang naman to, less than 5 minutes lang. Dito, meron akong large size na itlog, 2 teaspoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and then 1 tablespoon ng vinegar. Gagamit lang ako ng immersion blender, pwede rin ng blender. Tapos, pagka nahalo ko na yon, tsaka ko unti-unting ibubuhos yung 1 cup ng oil. Ang simple nga lang ng mga ingredients sa paggawa ng homemade mayonnaise. Kaya kapag naubusan ka, pwede ka pa rin makagawa sa inyo. So, ayan yung texture niyan. Magandang klase yan, ha? Magandang klase ng ng mayonnaise yung magagawa natin. Hindi maasim, alam mo yung hindi maalat, sakto lang. So, ayan, ilagay lang natin yan sa ibabaw. Maglagay ng cheese. Depende na sa inyo kung anong klaseng cheese ang lalagay nyo. Pwedeng mozzarella, pwedeng quick melt. Huwag lang yung regular na cheese na matitigas kasi masusunog lang yun sa ibabaw kapag ganun ang nilagay nyo. Tapos naglagay din ako niya ng onion chives para lalong mabango. Ire-rest ko lang to for another 15 minutes bago ko siya isasalang sa oven. 180 degrees Celsius for 22 to 25 minutes. O kaya hanggang sa mag-melt na yung cheese natin sa ibabaw o kaya medyo mag-brown na. Dito na nga nagkalintikan. After ko yung ahunin, hindi ko na videohan, ay bumagsak man din. Ewan ko ba kung ano sumapi sa kamay ko, basta bumagsak yung buong tray na yan. Yung iba nalaglag, yung iba nayupit, kaya naging ganyan yung itsura niyan. Ito lang yung medyo maayos-ayos na part. Pero okay lang, kami lang din naman nakakain yan, malinis naman yung sahig, kaya katalo na. Go pa din, kain pa din. Bumagsak. Nabagsak siya. Although ganyan pa rin naman magiging tsura niyan, mas maayos lang. Ay wala bumagsak gagawin natin. Pakita ko sa inyo yung bread lang. Para pakita nyo malambot talaga yan. Malambot siya, tapos madali siyang masahin, madali siyang gawin. Okay na. Bye-bye.